Kahit laging mabigat ang daloy ng trapiko sa Metro Manila, iginiit ng MMDA na epektibo pa rin ang umiiral na number coding scheme. Hindi naman sangayon dito ang ilang motorista. Ang isang susyon ngayon, imbes na numero sa plaka, bakit hindi na lamang brand coding scheme ang gawin? Live mula sa Quezon City, may report si Sherian Torres. Sherian? Yes, Joseph, alam mo, matagal na pinag-isipan ng isang dating OFW yung pagbibigay ng suhestyon kung paano dapat na resolbahin yung traffic problem dito sa Metro Manila. Actually, September 2015 daw niya unang isinulat ito, pero October 2015 siya finally nag-decide na ipadala sa atin yung kanyang suhestyon na gusto niya sana na maging avenue para maiparating sa MMDA. Narito ang report. Ang traffic sa Metro Manila tila walang ang pinipiling oras o panahon. Sa sobrang bigat ng trapiko, 4 na oras na binubuno ni Mang Maki ang pagmamaneho mula Marikina hanggang Cubao. Gusto ko rin tumulong, baka pwedeng subukan nga ako. Pabor na rin sa akin, saka sa mga kapwa natin Pinoy. Kaya naisip ni Mang Maki ang tinatawag niyang brand coding traffic scheme. Sa kanyang mungkahi, ipagbabawal ang mga partikular na brand ng pribadong sasakyan sa bawat araw ng linggo. Ang mga pangnegosyo gaya ng truck, school service, pati owner-type jeeps, tuloy lang ang kinaugaliang number coding. Mula alas 6, hanggang alas 6 kinabukasan, 24 hours. Talagang wala. Oh. Sagot naman ni MMDA Chairman Emerson Carlos. Ang essence ng number coding is pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng sasakyan. Kung gawin nating brand coding, hindi naman siguro maraming pantay-pantay ang dami ng mga may-ari ng sasakyan na itong brand ang binili or another brand ang binili. So that in effect, baka may isang araw na pinagbawal natin ang isang particular brand ng sasakyan, baka kukunti lang yun. Or and the other way around, masyadong marami, ubos yung mga sasakyan. So, hindi equitable yata yung... Aabot sa 2.5 milyon ang mga rehistradong sasakyan ngayon dito sa Metro Manila. Hiwalay pa rito ang nasa 2 milyong sasakyan sa mga kalapit lalawigan na Central Luzon at Southern Tagalog na karaniwan ding pumapasok sa Metro Manila. Kaya lagi mang traffic, giit ng MMDA, epektibo pa rin ang umiiral na number coding scheme. Is it effective? Ang answer dyan is tignan mo lang ang volume ng traffic sa weekdays compared mo sa Sabado. So pag tingnan mo yung Sabado, parang ang hirap lumabas, ayaw mong lumabas dahil ang dami. Because there's 20% more vehicles on the road pag Saturdays. Dahil halos wala ng pahinga yung pagsiskip ng daloy ng trapiko, sa maraming lansangan ng Metro Manila, may ilang mga alkalde ang nakakaisip. Bakit hindi na lang daw tanggalin yung 10 a.m. to 3 p.m. na window period sa gitna ng implementasyon ng number coding scheme kapag weekdays? Pero ang sabi ni MMDA Chairman Carlos, mangyayari lamang ito kapag talagang meron ng formal na nagrekomenda sa kanila. Doon lang daw nila ito pag-uusapan. Ang ilang kababayan natin may mga suhestyon din sa problema natin sa trapiko. May mga highway patrol na gano'n. Parang dagdagan pa nila gano'n. Dapat yung mga malulumang sasakyan, di na dapat pabiyasa mga saitsayan. Dapat yung pipisahod na yan eh. Joseph, ang sinasabi naman sa atin itong si MMDA Chairman Carlos, open naman daw sila doon sa pagtanggap ng mga suggestion ng publiko. Basta ang hinihiling lamang nila, sana naman daw maging well-researched ito, merong kaukulang data at sana hindi pang sarili yung interes nung nagre-rekomenda. Joseph? Yung MMDA, ang sabi niya kanina ni Chairman Carlos, no, talagang yung suggestion na sa brand natin daanin, medyo hindi kaya talaga yan. Medyo imposible. Oo. Yes, Joseph, hindi to kaya kasi unang-una, kung titignan daw natin nga naman yung sales ng bawat brand ng kotse, iba-iba ito. Merong masyadong mabili, merong hindi gaanong binibili. So kung halimbawa na magiging ban for a certain day yung isang brand ng sasakyan na mamahali, nakukunti lamang yung bumibili, very minimal lamang o baka nga nil yung maging effect nito doon sa traffic problem natin sakali man na sila naman yung pagdating sa pag-ikot ng ban para sa araw na iyon ay sila yung maaapektuhan. Joseph? Alright, maraming salamat, Sherian Torres.